Paano ka makakaipon ng malaki kahit na minimum investment lang ang kaya mo sa MP2? Ito ang pinakamurang investment na may mataas na earnings, katulad last year na may 7.05 na dividend rate, kumpara pag nilagay mo ang pera sa bangko na mababa na nga ang interest may tax pa. Ito rin ang investment na guaranteed ng gobyerno at walang tax. Maaari itong investment ng mga retired o senior citizen dahil may option kung yearly at every 5 years ang pagkuha ng kita. Pag hindi mo nakuha ang iyong investment sa kanyang maturity, ilalagay nila ito sa regular savings at kikita pa din ng dividend. Yun nga lang, mas mababa ng 0.5% ang rate kumpara sa MP2 savings dividend rate. Hindi mo rin kailangang maghulog buwan-buwan, hindi tulad ng regular savings. Pero kung meron kang target na gusto mong maabot na kita sa loob ng 5 taon, ay kailangan mo talagang maghulog para ma-attain ang 5 years goal mo. Tulad halimbawa, pag gusto mong gawing 80,000 ang 500 pesos mo sa loob ng 5 years, kapag ganito ang goal mo, kailangang maghulog ng 500 na walang palya. Tignan natin ang ginawa kong record pag 500 pesos a month ang investment mo sa loob ng 5 years. That's 500 pesos per month times 12 months in a year times 5 years equals 30,000 pesos ang naipon mong investment sa MP2 at sa loob ng 5 taon, eto na ang magiging pera mo. For example, naghulog ka ng 500 noong January 1, 2024. Ang ending balance mo sa January 31 na investment ay 500 at meron kang 365 days mula January 1, 2024 hanggang December 31, 2024 kung saan ang December 31 ang cut-off ng dividend rate calculation, meron kang 1,067.93 na dividend sa unang taon ng iyong investment. At sa first year investment mo na yan, meron kang naihulog na total 6,000 pesos for the year 2024. Iba-iba ang iyong earnings per month dahil magkakaiba din ang iyong investment. Noong January, meron kang 500, tapos February, naghulog ka ulit ng 500. At the end of February 2024, nakaipon ka na ng 1,000 pesos. Gayon din sa March, naghulog ka ng March, nakaipon ka na ng 1,500 at the end of March 31. Kaya't umaakyat din ang iyong earnings. Kung pagsumasamahin mo yung mga earnings mo sa taong 2024, nakaipon ka ng 1,067.93. At the end of December 31, 2024, meron kang investment na 7,067.93. Ito yung power of compound interest. 6,000 plus 1,067.93 na dividend mo, magkakaroon ka ng 7,067.93 as an opening balance para sa January 1, 2025. Gamitin ulit natin ang 7.05% na dividend rate noong 2023 para sa illustration ng second year ng investment mo. Noong January 1, 2025, ang opening balance mo na investment ay 7,067.93. Tapos naghulog ka ulit ng 500. Kaya't sa January 31, 2025, ang ending balance mo na yan ay 7,567.93. Tataas ng 500 kapag
Kapag hindi ka pumalyang naghulog ng 500 monthly, at the end of December 31, 2025, meron ka ng dividend na 4,327.02. Idadagdag yan sa naihulog mo na 13,067.93. Magiging 17,394.95 ang ending balance mo ng December 31, 2025. At ito ang magiging opening investment mo sa January 1, 2026. From 17,394.95 plus 500 na investment mo na naman noong January 2026, magkakaroon ka na ng investment balance at the end of January 31, 2026 na 17,894.95. At for the third year of investment, gagamitin ulit natin ang 7.05 na dividend rate. At dahil wala kang palyang naghulog ng iyong investment na 500 pesos per month, sa taong 2026 magkakaroon ka ng total na investment balance na 32,473.28. At gamitin ulit natin ang 7.05 na declared dividend rate noong 2023, magkakaroon ka ng dividend na 9,078.33. At ito na naman ay idadagdag sa iyong investment at magiging opening investment mo sa January 1, 2027. Malapit ka na sa goal mo, 2 taon na lang. Heto na ang iyong 4th year na pag-i-invest ng 500 pesos nang walang palya. At the end of January 31, 2027, meron kang 32,973.28 na investment balance. At the end of December 31, 2027, meron ka nang naipon na 54,488.92, including yung dividend mo na na-earn mo for 2027. That is your 4th year of investing in MP2. Eto na, last year mo na sa investment, January 2028. Makakaipon ka ng 60,488.92. Lahat-lahat na yan. Ang total na na-invest mo, 60,488.92. Tapos, ang na-earn mong dividend ay 26,166.04. So, magkakaroon ka ng 86,654.96 at the end of your 5-year investment term. Huwag mo munang i-claim ang iyong investment. Hintayin mo munang ma-post ang iyong dividend, saka ka mag-claim ng iyong investment para posted ang iyong mga dividends.